At saktong-sakto meron po tayong update kay Tourism Girl. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan oli sa kalam. Yo! Yo, eto, magandang araw po sa inyong lahat mga kanuli. Kumusta po kayo? At eto, alas 12:00 na. At kagaling ko lang nga doon kina Kapobre dahil nga pinagawa ko doon sa sakyan. At okay na, wala nang ingay sa harapan. At ngayon, dito pa ako dadaan sa Fairview. At saktong-sakto, meron po tayong update kay Tourism Girl. So mamaya, ayan, abangan nyo po kung ano ang update natin kay Tourism Girl. Ayan, nasa Skyway po ako. At yan po, dito tayo tinuro ng Waze going to SM Fairview. Ayan, at kanan daw ako dito sa Palungpong. Ayan, at anong lugar na kaya ito? Basta may gasolina. Yung building na yan, ano kaya yan? ...160 meters kanan. Ayan, grabe. Ang daming pinadaanan sa akin itong West. Pero tama naman na. Yun na yung Quezon City Hall, Fairview. Yun na. Quezon City. Ayan, dito ako pinadaan sa underpass. Yan Araneta Underpass. Ayan. Ngayon ako nadaan dito, Araneta Underpass. Yan po, underpass uli. Grabe, ngayon lang talaga nakakadaan dito. Ayun na yung circle, nakita ko na. Ayan po. So, tama naman yung direksyon niya. Yan, Batasan. Ang haba rin na Batasan. Shout out sa mga taga Batasan, mga taga Quezon City. Hello sa inyo.
Sandigan Bayan yun, no? May green tapos yellow white na anong pintura. Sandigan Bayan. Ayan o, Sandigan Bayan. Yan, andyan ang mga murang bilihan ng gulay. Yan. Kalimutan ko na yung tawag dyan. Ay, pag kumanang ka dyan, papuntang ano yan? Papuntang Kogyo, Antipolo. Ayan, pinapasok po ako sa subdivision. Don Mariano daw to. Don Mariano. Hindi ko alam kung gaano to kalayo. Road. Payatas Road daw, sabi sa Waze. Payatas Road. Payatas nga oh, may mga basura oh. Malapit-lapit na po ako sa SM. Pero sa Terraces kami makikita ni ano ni Tourism Girl. Ayan. Ayan po, so SM Fairview na yan. At dun kami ni Tourism sa kabilang mall. Andun na daw siya. Sabi ko nga sa kanya, doon na lang sana sa ano, sa bahay niya. Kaya lang ano daw, maingay daw. Saka dapat bukas yung vlog. Kaya lang dahil sobrang traffic doon sa amin, naisipan ko nang umikot dito para at least ganoon din naman eh. May daan din kasi dito pa punta doon sa amin. So hindi pa masyadong traffic. Diyan na po yung SM. Nandiyan na po si Tourism daw. Sa Terraces na yan, sa mall na yan. Ayan po, at patawid na raw si Tourism. Nandun daw siya sa may may SM. So papunta na siya dito. Taas. At andito na po si Tourism. Mag-hi ka muna, Tourism. Hello po. Ano, kumusta? Okay lang po. Blooming ka daw. Na-blooming ka daw. Hindi naman kuya. Papayat ka ako eh. Mayat ka ba? Ayun si Otol mo, kumusta pala? Kung may kapansanan. Andun po sa bahay ngayon. May kasama naman po siya. May kasama naman. Ayun, si Tourism nung December pa to, yun nga, gustong pumunta ng Bicol, makarating doon. Lalo nung Christmas party, gusto niya talagang pumunta. Opo, dapat nahabol ako nun, di ba kuya? Paalis na po umalis na po talaga ako nun, bali nag-abang ako sa Pitex na sakayan. Eh kaso sobrang sobrang daming tao kasi sumakto po ata. Hindi ka nakasakay? Hindi po ako nakasakay. Kasi di ba parang may naputol po ata. Ginagawa yung mga kalsada nung dati sa Bicol. Kaya ang dami din pong na-stranded na hindi pa nakakaalis kasi yung ibang bus hindi pa nakakabalik. Kaya ayun, hindi na din kasi ako makakahabol if ever na pupunta ako. Tapos na yung yung Christmas party. Ayun, sayang dapat andun akong Christmas party.
dapat kasi ano, yung mga 3 days pa lang, 4 days bumiyahe ka na. Advance ba? Kaya, di ba tinanong din kita ikaw hindi pa din kayo sure ata nung Ay, yun sa Diba, petsa pala, hindi pala nga sure. sinat kita nun tapos parang hindi ka pa sure kaya tapos nung nalaman ko ata before na ng Christmas party kaya hindi talaga ako hindi ako nakahabol. Kita sana kami ng Bicol Girls, Bicol Angels. At ayun, kumusta yung ina-applyan mo ngayon? Ngayon kuya, bali kasi yung nagpasa, kahit sa casino nagpasa na po ako. Bali sa casino, interview na po ako nun, bali naghihintay na lang po ako ng tawag. Dami na ako pinasahan ng mga resume. Pero bukas may ulit ako, may interview naman ako sa Chinese company as a sale specialist. Alam mo ba, nung pumunta akong Palawan, tinignan ko yung mga flight attendant. Halos kasing ano mo lang naman eh. Talaga? Oo, tinignan ko talaga. Oo, maniwala kuya. Oo, seryoso. Tatangkad kaya nila. Doon sa yung sa Cebu Pacific. Sabi ko, kaya rin na pala ni tourism dito kung tutusin. Kaya ko yun kuya, kaso kasi may sila, may reach, may kailangan silang i-reach, tas kailangan mo yung i-reach para makapasa Hindi ka. naman. Meron, ganun yung sa sa Cebu Pacific. Sabi ko nga, kung ako ang may-ari ng eroplano, pasok ka na talaga ng airline. Diretso na agad pasok. Oo nga, talagang sabi ko ito yung... Pero kuya, ang gaganda ng mga flight attendant. Maganda ka naman Oo. Talaga. Oo. Sabi ko nga, nung pagpunta ron, saka pauwi, 2 beses ako napaisip. Sabi ko, Hindi pa ako nakakasakay ng aeroplano. Sakay ka na. Sa buong talang buhay ko, hindi pa ako nakakasakay kaya hindi ko alam kung gaano kataas yung bang tawag? Mataas yung nakaraan 360 miles ba yun? Yung kakabanggit ng piloto. Ang taas. At saka yung nilalagyan ng mga gamit, kung gaano siya kataas. Hindi ka nakapag-OJT sa aeroplano? Hindi. Nung mo? Hindi. First mo? Lang siya. Hindi pa kami pwedeng mag-OJT sa mismong aeroplano. Sa lang siguro pag sa airlines, sa ground attendant lang, ganun. May specific na binibigay sa yung mga gagawin. Kasi kami kuya, ang dami naming in-OJT-han nung fourth year ako. Nag-OJT kami sa Pampanga sa saan po ba to? Yung sa Pampanga, nakalimutan ko na yung pangalan. Seminar kami doon for 3 days. Tapos saan ba to? Yung na-raid ng yung na-raid ng ano ba to? Anong na-raid? Yung nabalita yun sa TV. Na-raid siya yung pinag-OJT-han namin. Fontana, yun, Fontana. Na-raid siya kasi, hindi ata siya na-raid. Bali may mga nagtatago lang doon ng mga Chinese. Ganun. Ayun, doon kami nag-OJT as front desk, housekeeping, at saka sa marketing. Ayun. Tapos meron pa kami sa school. Ang sa school naman is yung about sa lang din sa pagbo-booking ng ng eroplano, ng mga tickets, ganyan. Kaya lang mukhang mailap sa iyo yung kapalaran no? Doon sa course mo, no? Kaya nga po Minsan talaga, kahit anong Alam pinag-aral. mo ba kuya, tuwing di ba syempre pangarap ko maging flight attendant, talagang nasa puso ko na po yun Parang high school pa lang ayun na yung gusto kong trabaho. Tapos yung pag nakakakita ako ng mga sa TikTok, pag nag-scroll ka, pag nakakita ka ng mga pumapasa sa pagiging flight attendant, yung parang nare-reach nila yung dream job nila. Doon parang minsan na iiyak ako, minsan naluluha ako. Kaya pag nakakakita ako ng ganun, ni-scroll up ko na agad para wala akong makita. Gusto ko iba na lang kasi pag ganun parang nag-iiba yung mood ko, parang biglang magda-down. Ganun. Sabi ko nga sana sa susunod na buhay ko matangkad na ako. Ngayon kasi ang liit ko sabi ko nga, minsan kahit ano yung pinag-aralan mo, kung hindi para sa'yo,
magkakaroon ka ng ibang trabaho na magiging okay din naman sa'yo. Kaya, Minsan ganun eh. totoo po. Yung mga kabats mo, meron na bang nakapagtrabaho? Meron naman na po, kaso meron pang hindi pa din. Yung iba nagbi-business, tas yung iba nag sa mga SM, ganun. Kasi ako kuya, gusto ko naman kahit pa paano magamit yung pinag-aralan ko para hindi naman sayang yung 4 years na paghihirap sa school. Kaya ngayon ang inaano ko talaga, gusto ko talaga ang pinaka-goal ko na lang ngayon kasi sa cruise ship wala silang height requirements sa specific lang na trabaho. Kaya ayun, abutin man ako ng 2, 3, 4 years, ganyan, 5 years bago ko maabot. Basta abutin ko. Ayun. Tama. Ano lang, minsan kailangan mo na magtrabaho ng ibang work bago ka makapunta doon sa talagang pinakang mo. One step at a time lang po. Kasi hindi rin po kasi biro ang pagtatrabaho sa cruise ship eh. Sa cruise ship kasi walang day off, dire-diretso ang trabaho. Tapos minsan pa hindi lang 8 hours, 9 hours yung trabaho mo, doon naabutin ng 10 to 12 hours daw ang trabaho. Kaunti lang pa yun. Kailangan din handa yung isip mo, yung ready ka physically, mentally, tsaka spiritually. Para makaya mo yung trabaho dun sa cruise ship. Kaya habang hindi pa ako nagtatrabaho dun, ready ko muna yung sarili ko. Feeling ko nanonood ka talaga ng vlog namin. Kasi parang updated ka eh. Oo kuya, ano ka ba? Nanonood nga ako minsan ng live eh. Oo. Nahiya lang ako mag-comment. Ano, yung nakakamiss ba yung dating dito ako nagbablog? Oo kuya. Bakit? Halos isang linggo ilang beses ba tayo nagbablog dati? Tapos yung pumupunta pa tayo sa sa bahay-bahay nila yung mga angels mo dyan sa Bulacan. Kaya nakakamiss mga kulitan. Si Melvin, namimiss mo? Si Kuya Melvin. Pogi yun si Kuya Melvin. Di ba? Ayan. Kumusta yung bahay niyo pala? Yung unang bahay niyo? Yung sinangla Yung may ko sa taas. amin. Oo, kumusta pala yun? Ayun kasi balak na po balak na siya kuwain ng may-ari. Bali ibibigay sa amin yung sinangla, yung sangla doon. Tapos parang babawasan ata dahil sa mga damage. Ganon. Tapos ibibigay sa amin yung sobrang pera. Tapos ayun, aalis na kami. Paano itong yung pangalawa yung bahay? Ayun po, bala ko po sana yung makukuha ko pong pera doon. Idadagdag ko po siya sa ilalaan ko siya sa pagpapaayos ng bahay sa kabila. Paano yun pag pinagawa mo? Paano magiging set up mo? Paano set up? Sinong kukunin mong gagawa? Madami po kasi sa aming gumagawa na talaga, construction work talaga. Halos karamihan kuya. Anong plano mo? Bubong? Loob? Labas? Sakali? Ano po? Yung sabi mo yung bahay nyo dyan? Yung sa gitna po? Oo, dito sa pangalawa. Opo. Anong plano mong paggawa kung sakasakali? Ano po kasi, bali ipapagawa ko na po siya ng buo. Kasi kuya, di ba nakita mo naman yung estado niya? Pasimentohan mo na, ganon? Pwede po. Hollow blocks? Opo. Kasi alam mo kuya yung niya, yung bubong niya. Di ba nung pumunta ka po doon yung na-vlog mo, straight pa po siya. Ngayon po kasi may ganun na siya, may bali na. Alam mo yung pinaka-gitna niya kuya na malaking kahoy, ayun yung may bali na. Tapos ayun, baka iniisip ko kasi mamaya pagka biglang mag-collapse. Kasi dalawa na kahit sa CR banda, nag-collapse na din yung sa... At saka may nahuhulog na kuya. Ngayon, kasi Ano ba yun? may mga nalalaglag na? Opo, yung maliliit na galing sa kahoy. Parang marupok na. Ganun. Kung ipapagawa mo kasi yun, totally tatanggalin lahat yun. Giba talaga lahat yun. Giba talaga Kasi lahat. yung pader din na isa doon kuya, hindi namin pader din eh. Nakipader lang. Carry mo ipagawa yun na wala kang masyado idea. Hindi po kasi may naman po May pagtatanungan ka. Opo.
may kapitbahay po kasi kami doon na ano siya, ano po pong tawag din sa Foreman. Opo, foreman. Ang araw kasi ng gumagawa ngayon foreman siguro 800, baka yung labor 500. Ayun mga kanuli, kasi bakit ako nandito, no? Kasi may ibinigay sa kanya si Kuya Jojo, no, na yun nga, pampaayos ng bahay niya. At hindi ko rin naman yan mabablog kasi nandun nga ako sa Bicol, no. At siguro si Tourism mag-send siya sa akin ng video, ganun, kung sakasakali May man. vlog ako kuya eh, may YouTube channel ako. Oh, Ano na lang ano din ba sa YouTube mo? Biglang nahiya. Ba't ka nahiya? may YouTube channel ako, in-upload ko dun yung graduation. Marunong ka vlog ko. mag-upload? Oo. Oh. Ano mo yung Ano ang YouTube mo? Yung tourism vlog at Tourism vlog? Tourism girl vlog. O doon mo i-upload sa channel mo? Apo. Tapos Oh. ilagay mo dyan kuya yung ano tawag dito? Yung- para makita nila yung link? Oo. Tingnan natin. Send ko na lang sa'yo mamaya. Oo. Ilan na ba upload mo doon? Isa pa lang. Mm. Isa pa lang kaso walang manonood eh. Tourism vlog. Dapat tourism vlog. Tourism girl official. Tourism girl official. Ayan, Mas maganda. galing ay. At ano pa ba? Siyempre yung budget niya ng pampagawa ng bahay niya, at siya rin magmamanage na, at meron naman pala siyang kapitbahay na foreman. At ito nga, hindi ko na sabihin yung halaga nito kasi alam niyo naman yung lugar nila Tourism. Hindi ko naman inaano, dikit-dikit yung bahay. At siyempre mahirap na kung malaman na may dala-dala siyang pera, at hindi natin siguro kasi ngayon siya lang doon, pati yung kapatid niya, sila ng dalawa. So hindi naman ito mapapanood ng karamihan na mga taga sa kanila. Kaya ang mahalaga ay eto, ay basta binigyan siya ni Kuya Jojo ng gantong halaga pangpaayos ng bahay niya. For safety lang po, for safety lang yung ginawa ko, na hindi ko na kailangan banggitin kung magkano to. Ayan. May sasabihin ka ba kay Kuya Jojo? Kay Kuya Jojo, thank you po dito sa binigay nyo na pandagdag po ng pampaayos ng bahay. Bali sobrang laking pasasalamat ko po sa inyo na binigyan nyo po ako ng ganito. Bali isa din po kasi sa mga goal ko or dream ko na kahit pa paano is mapaayos or magkaroon ng magandang tirahan man lang kahit yung kapatid ko at saka si mama sana soon. Ayun po, maraming salamat po talaga dahil isa din po kayo sa mga tumutulong sa mga nangangailangan, and sana po maging healthy lang po kayo palagi at marami pa po kayong matulungan na ibang tao. At thank you din po palagi kay Mr. B na laging nakasuporta lang. Ayun po. Maraming salamat po sa inyo. Ayun, at syempre maraming salamat. Ayan, kay Mr. B, kay Jojo, at sa mga nakaraan pa na naging sponsor ni Tourism noong nagkasakit siya. At kumbaga si Kuya Jojo ay umabot na naman yung pagtulong niya dito sa Bulacan yan, na kay Tourism girl. Ayan, salamat po. Totoo. Merienda tayo? Sige. Ano yung meriendahin natin? Kahit ano lang sa akin, kuya. Hindi pa ako hindi pa ako nagumagahan tanghalian. Totoo. Pambirang buhay. Kaya pala ang payat mo na. Hindi ka na kumakain. Kumakain naman po ako. Ang payat na nito Tourism mo. Mas mapayat lang ako ngayon kaysa nung nakaraang kita mo. Sino ba ang payat ngayon sa Bicol na Angel? Si Chin Chin. Hindi naman, sakto lang si Chinchin. Ito payat na. O diba? Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align.
tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Kala ko sa usawan eh. Kala ko sa usawan. Hindi pala. Oh, galit na galit ah. Racing. Better muna na tayo. Racing. Okay. Takip. Takip. Magdagrab na si Racing. Okay, Racing.